So, hello no, ngayon, alam nyo ba no, na dito sa atin no, sa mundong ito, so marami talagang mga tao gusto magpagamit sa Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Iyang mga bagay na isa sa pinakamaganda talagang desisyon na magagawa ng isang tao as long as there is life, na mangaral siya at magpagamit siya sa ating Panginoon upang ipangaral ang salita ng Panginoon, upang tawagin ang mga tao no, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, upang mamuhay sila ng kabanalan ayon sa kalooban na kasulat sa Biblia, sa kalooban ng ating Panginoong Kristo. No? So, alam nyo ba no, na maraming mga preacher na kung ano ang sinasabi sa Biblia, halimbawa, ang nakasulat sa Biblia, kung iisipin mo, madali siyang intindihin. Kung babasahin mo ang Biblia, babasahin mo, intindihin mo, napakadali niyang intindihin. Ngunit, may mga preacher, dahil nga, sa kagustuhan nilang magiging kakaiba, or gusto nilang sa pandinig sa ibang tao, sila ay magiging maalam. Yung salita na yun, na isang verse na ganito, napakasimpleng salita na yun, napakasimpleng salita, kumbaga pinapataas nila yung explanation. Kahit pa gusto sana para ipaintindi sana sa iba na simpleng explanation lang na maintindihan sa mga tao, ngunit pinaliko-liko nila yung explanation. Ito ay tulad ng isang daan. Ang isang daan, parang daan na tinutumbok mo, napakatuwid. Napakatuwid. Ngunit sa kanila, hindi sila tumadaan sa tuwid, kundi dito sa pinakaliko-liko. At dahil dito, sa kanilang explanation na pinapaliko-liko, nalilito ang kanilang mga tagapakinig, yung mga nakikinig, nalilito. At dahil nalilito, nagiging mataas or doon nabubuo yung mga hatred or mga debate. Kasi nga hindi nila ini-explain ng tumbukin ng explanation ng sakto or straight to the point yung explanation, pinapaliko-liko. Dahil dito, yung mga tao nalilito, yung iba naman naliligaw. Sino ang may kasalanan nito? Siyempre, ito yung mga nangaral. Kasi nga, napakasimpleng salita, napakasimpleng verse na explanation lamang na magpapabago sana na maintindihan agad ng bawat tao. Pinapaliko-liko na dahil nga sa kagustuhan nilang parang kakaiba sila sa pandinig ng bawat tao. That is hypocrisy. Gaya dito, sa 1 John, sa chapter 1 ng Juan, nandyan. Dito sa kasulatan, maraming nalilito dito. Yung sinasabi, di ba? Ang salita ay naging tao. Ang salita ay Diyos. At ang salita na yun ay nagiging tao. Sa simula pa lang, in the beginning, ginawa ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat na naroon sa pamamagitan ng salita. Ng salita. At sinasabi sa Biblia, at ang salita na yun ay ang Diyos. At ang salita na yun ay Diyos. Ang salita na yun nagiging tao, which is Christ. Dagdag pa doon sa verse, sinabi doon sa ibang verse, bumaba siya sa kanyang bayan, ngunit ang kanyang mga kababayan ay hindi tumanggap sa kanya. So kung iintindihin mo ng mabuti, si Kristo ang salita ng Diyos. At ang salita na yun ay Diyos. At ang salita na yon ang siyang bumubuo sa langit at lupa. So sa daling salita, si Kristo at ang Diyos ay iisa. Sinabi niya, ako ang anak ng Diyos na bubaba sa lupa. Galing siya sa Ama na nagiging tao at babalik siya sa Ama. Kaya nga sinasabi, I and the Father is one. Bumaba siya sa lupa at babalik siya sa lupa at magiging isa sila sa Ama kasi nga ang Ama at si Kristo ay isa. Dito sa Revelation, bababasa natin, sinasabi niya, ako ang namatay at nabuhay at hindi na mamamatay at hawak ko ang susi ng Hades at ng buhay na walang hanggan ba yun? Ng langit. I am the Alpha and the Omega. Yun ang klarong salita. Si Kristo at ang Diyos ay iisa. Ngunit may mga tao na gusto nga kakaiba sa pandinig ng kanilang mga followers, mga members, pinapataas nila yung explanation. Na dahil dito, nalilito yung mga tao. Kasi nga, yung mga tao, hindi naman yan matatalino. Hindi yan mga tao may maalam. Ang kailangan dyan, ipaunawa mo ang tamang explanation upang maintindihan nila agad. Hindi yung paliko-likuin mo pa yung explanation at dahil dito, yung mga tao nalilito at dahil dyan sa pagkalito nila, hindi na nila naintindihan ang nakasulat sa Biblia at dahil dito, yung mga tao na yan, naliligaw. So, sino ang may kasalanan ngayon? Ang preacher. So, ito yung pagkakamali ng mga preacher.
Maraming mga ano, 'di ba sinasabi ng Biblia, sinasabi ni Apostol Pablo sa Galacia, kung may mga tao na mangaral sa inyo na iba sa kanilang ipinapangaral, sumpain siya. Bakit siya sumpain? Kasi nga, sa kanilang mga pangaral, nalilito ang mga tao, naliligaw ang mga tao. At dahil naliligaw ang mga tao, pag maliligaw ang mga tao na yan, hindi na yan tatahak sa liwanag, kundi sa kadiliman. Kaya sumpain siya. Dahil sa pamamagitan niya, maraming mga tao ang mapaparusahan. Kaya sumpain siya. Hindi nakapagtataka yan. Bakit? Yang mga bulaang propeta, itinakda na yan ng kasulatan ni Kristo at saka ng mga apostolis noon una pa man, na sa darating na panahon, in the last days, ngayon ang last days, ang huling panahon, huling araw o panahon. Hindi yan na sinasabing huling taon, panahon, kumbaga nandito na tayo malapit sa katapusan ng mundo. Kasi nga, naganap na unti-unti ang nakasulat sa Biblia, na sinasabi doon na maglipan na ang bulaang propeta. At naglipan na nga ngayon. Mga taong gustong magiging preacher, ngunit iba ang kanilang ipinapangaral. Kaya sumpain sila. Yan yung sinasabi ng Biblia. Kaya mag-ingat po tayo dito. Kahit nga si Satanas kayang magkunwari na tulad ng isang anghel ng liwanag. Ano pa kaya ang kanyang mga member? Si Satanas gumagamit din niya ng tao. Gamit ng mga tao sa simbahan na nakakaalam sa Biblia. Ngunit makikita niyo yan kung saliksikin niyo ang Biblia. Ikumpara nyo ang kanilang mga sinasabi sa nakasulat sa Biblia upang hindi kayo maligaw sa mga sinasabi nila. Huwag nyo tanggapin ang kanilang ipinapakain sa inyo. Baka yung ipinapakain nila sa inyo ay makisamang tinik. At yung tinik na yun ay siyang hahantong sa inyong kamatayan o pagkalaglag pagdating ng panahon. So huwag nyo hahayaan na yan ang siyang dahilan upang kayo ay mabagsak sa kalaglagan. No? Dito sa mundong ito, marami talagang bulaang propeta ang nagsilabasan. So huwag nating hayaan na lamunin tayo ng kadiliman. Kaya nga si Satanas, gumagamit din niya ng mga tao na nakakaalam ng Biblia. Kumukuha sa simbahan, nangaral sa na ganito, ganyan. Pero ang pinapangaral nila, iba sa mga nakasulat sa Biblia, yan ang mga taong bulaang propeta, the prophet of Satan. Mga taong nagkunwari na mga teacher, mga ngaral, pastor, evangelist, pero iba ang kanilang ipinapangaral sa nakasulat sa Biblia. Kaya yung mga tao na yun na nag-explain ng mga napakadaling salita, kahit nga sila din mismo nalilito sa kanilang ini-explain. At dahil nga ayaw nilang mapahiya, pinagpatuloy na lang nila kahit na alam nila na ang kanilang mga sinasabi ay hindi na nila naintindihan. At dahil dito, hindi nila naintindihan, pinagpatuloy na lamang nila kahit pa nalilito na siya rin. Naliligaw na yung ibang tao at siya rin naliligaw. At pinagpatuloy na kasi nga gusto niya na marinig ng iba or makita ng iba na siya ay kakaiba, na may kaalam, maalam. Yan lang naman ang ng mga tao . That is hypocrisy. Kahit pa ididinay nila yan, yan ang takbo ng puso nila. At hindi niyan matatago sa paningin ng Panginoon. Ang hanap nila, purihin sila ng ibang tao dahil nga sa kanilang mga ini-explain, pangaral nila na kakaiba, no, na parang maalam talaga. At dahil dito, nalilito, naliligaw ang mga tao. That is useless. That is hypocrisy. Kaya mag-ingat kayo kasi maraming mga bulaang propeta ang nagsilapana sa panahon ngayon, naglipana sa panahon ngayon. No, so, hanggang dito na lang, no, and God bless everyone.